Tunay na sa isang magaling at matatag na lider na kasalalay ang hinaharap na isang bansa. Ito ay dahil ang lider ang may kapangyarihan o kakayahan na paunlarin at baguhin ang kalagayan ng bansa sa pamamagitan ng kanyang pamumuno. Siya lamang ang may kakayahang makapagpatupad ng mga polisiya at programa, makapili ng mga opisyal na tutulong sa kanyang pamamahala, makipag-ugnayan sa iba pang bansa, at iba pang mahalagang gawain at responsibilidad na may kinalaman sa kabuuan ng bansang kanyang pinamumunuan. Kaya naman bilang mga mamamayan na may karapatang makapili ng lider na siyang mamumuno sa atin sa paparating na halalan sa taong 2022, mahalaga na matukoy at matalakay natin kung ano-ano nga ba ang mga mabubuting katangian na dapat mayroon na isang lider upang masabi na siya ay luwari. Ngunit bago ako magpatuloy, inayos ko munang batiin ang lahat ng isang magandang araw at tuwa'y nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin sa kabila man ng kasalukuyang sitwasyon, bunga ng patuloy pa rin nagaganap na pandemya. Batid ng bawat isa sa atin kung gaano kahalaga ang posisyon ng isang lider sa ating bansa. Tulad ng kapitan ng isang barko o di kaya naman ay ang piloto ng isang eroplano, ang lider ay siyang nagsisilbing gabay at nangunguna sa bansa upang masiguro na mabuti ang kahantungang kalagayan nito. Kaya naman ang mga mabubuting katangian na dapat masumpungan sa isang huwarang lider ay ang pagkakaroon ng kritikal at estratehikong pag-iisip at ang pagkakaroon ng malinaw na pagtingin o pananaw na kung tawagin sa lengguheng Ingles ay vision sa kung ano ang ninanais niyang mangyaring pag-unlad o pagbabago sa panahon ng kanyang pamumuno. Gayon din naman ang kakayahan niyang bigyang katuparan ang vision na ito. Mahalaga na magkaroon ng kritikal at estratehikong pag-iisip ang isang huwarang lider upang makabuo siya ng iba't ibang pamamaraan na makatutulong sa pagpapaunlad at pagpapabuti ng kalagayan ng mga mamamayan at ng bansa. At upang makapag-isip din naman siya ng mga hakbangin at solusyon upang matutukan na ang iba't ibang suliranin na kinakaharap din ng bansa. Kinakailangan din ang katangiyang ito upang sa panahon ng pagtama ng mga di inaasahang pangyayari tulad ng mga kalamidad, sakuna at epidemya ay mayroon siyang kakayahan na agad na makapagplano o makapagbigay solusyon ukol sa mga epekto at suliraning kaakibat ng mga ito. Samantala, mahalaga rin naman ang pagkakaroon niya ng malinaw na vision para sa bansa upang magsilbi niya itong gabay sa pagbubuo ng mga maiinam na plataporma na kalaunay bibigyan niyang bisa o katuparan alang-alang sa ikabubuti o ikauunlad pa ng bansa. Sa kabilang dako, batid rin naman ng bawat isa sa atin na tunay na makapangyarihan ang posisyon ng isang lider dahil saklaw niya ang iba't ibang larangan o aspeto ng bansa habang siya ay namumuno. Kaya naman mahalaga na magtaglay siya ng mga katangian na makatutulong sa kanya upang hindi niya maabuso ang kapangyarihan na mayroon siya. At ito ay ang mga katangiang pagiging mapanagutan, matapat at maintegridad. Ito ay dahil kaakibat ng malawak niyang kapangyarihan ay malawak din naman niyang responsibilidad, kung saan sa bawat desisyon na kanyang bibitiwan ay maraming mamamayan ang maaaring maapektuhan sa mabuti o hindi man mabuting paraan. Makatutulong ang kanyang pagiging mapanagutan upang magampanan pa niya ng mas maayos ang kanyang responsibilidad bilang isang leader, kung saan marunong siyang tanggapin ang kanyang mga pagkakamali at epektibo siyang natututo mula rito upang kanya namang magamit sa pagpapabuti pa ng kanyang paraan ng pamumuno. Mahalaga din naman ang pagiging matapat at pagkakaroon ng integridad upang huwag siyang masilaw sa kapangyarihan na mayroon siya at makagawa ng mga pagkakamali na tunay na makaaapekto sa mga mamamayan at sa bansa sa negatibong paraan. Sa pamamagitan ng mga katangiang ito ay maiiwasan ang paglitaw ng korupsyon at iba pang uri ng pang-aabuso ng kapangyarihan sa pamahalaan at makapaglilingkod ang naturang lider ng buong puso at may malinis na intensyon sa bansang kanyang pinamumunuan. Panghuli, ngunit mahalaga rin ng mga katangian na dapat taglay na isang huwarang lider ay ang pagkakaroon ng positibong pagtingin sa bagay-bagay at pagkakaroon ng malasakit at simpatya sa mga mamamayan na kanyang pinamumunuan. Bilang isang lider na siyang nangunguna sa isang bansa, tunay na mahalaga na maging positibo siya sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa oras ng pagharap sa mga pagsubok at suliranin na maaaring kaharapin ng bansa. Sa pamamagitan ng positibo niyang pananaw, ay makapagbibigay din siya ng positibong pagtugon sa mga naturang pagsubok at suliranin. Bukod pa roon ay makatutulong din ito sa pagbibigay lakas at pag-asa sa mga mamamayan na kanyang nasasakupan. Samantala, mahalaga rin naman ang pagkakaroon niya ng malasakit at simpatya sa mga mamamayan upang maging bukas lagi ang kanyang pandinig at pangunawa sa kanilang mga saloobin at hinaing. Ika nga sa isang kasabihan, ang isang mabuting leader ay isa ring mabuting tagapakinig. Sa ganitong paraan ay makapagbibigay siya ng mas maayos at mahusay na kalidad ng serbisyo
para sa ikabubuti ng mga mamamayan at makatutulong naman ito sa pagkakaroon o pagpapanatili ng kapayapaan at kasaganahan sa loob ng bansa. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga mabubuting katangian na mayroon ng isang huwarang lider na kinakailangan ng isang bansa. Sa paparating na halalan ay naway makatulong ito upang mapili natin ang kandidato na nagtataglay ng gayong mga katangian at sa makatwid ay nararapat sa posisyon ng pagka-leader. Nawa ay mapili natin ang leader na siyang magiging susi sa pag-ahon ng bansa mula sa iba't ibang suliranin na gumagapos dito tungo sa kaunlaran at pagsulong na ninanais makamit ng bawat isa sa atin. Dito na magwawakas ang aking talumpati. Ngunit bago ko ito tuluyang wakasan ay nais ko munang mag-iwan ng ilang kataga mula kay Reed Markham na nagsasabing, ang matagumpay na lider ay nakikita ang oportunidad sa bawat paghihirap sa halip na paghihirap sa bawat pagkakataon. Muli ay isang magandang araw sa ating lahat at naway patuloy tayong pagpalain at gabayan ng Panginoong Diyos na lumikha sa atin sa tuwi-tuwi niya.